Hinahanap po ngayon ang isang mag-asawang negosyante at kanilang kasosyo na halos 2 buwan nang nawawala matapos umunong pumunta sa isang business transaction. Bukod sa cash, may dala rin daw noon ang 3 na relong nagkakahalaga ng 20 million pesos. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. 3 anak po yung naiwan nila eh. Kaya hindi po biro na basta na lang po ganyan silang mawawala. Ang gusto po namin, mabalik po sila. Maawa lang po para po sa pamilya po. Nagmamakaawa ang kaanak ng mag-asawang negosyanteng sina Henry Angelo at Margie Pantoliana at kasosyo nilang si Richard Cadiz na 2 buwan nang nawawala. July 6 daw ng umaga, huling nakita ang 3. Nakuhanan sa CCTV ang pag-alis ng mag-asawa sa kanilang condo unit hanggang pumasok sa kanilang sasakyan kasama ang kasosyo at hanggang makaalis sila. Around 12 p.m. po, hindi na po sila nakakontak. Papunta raw noon sa isang business transaction sa Pasig ang 3. May stem cell din silang dala at may dala rin silang cash. Ibig sabihin may ka-transaction sila roon. 2 months na, wala pang kumukontak, wala pang nagpaparamdam, asking for anything from your family po? Wala pa po. Bandang alas 4 daw ng hapon ng araw na yon, may nag-video call pa raw gamit ang telepono ng babaeng biktima sa kanyang bunsong anak. So nagtanong po kami sa bata kung ano pong nakita niya or narinig niya. Sabi niya po wala. Inilapit raw nila sa CIDG ang problema makalipas ang 2 linggo, pero wala raw nangyari. Kaya humingi na sila ng tulong sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Parang a business deal na that gone wrong. Yun ang tinitingnan natin dito, no? Bukod sa hindi pa matukoy na halaga ng pera, may dala rin daw ang mga biktima na relong nagkakahalaga ng 20 million pesos. Maybe yung mga ka-transaction dito nag-interest dun sa mga dala-dala niyang valuables like the watch and maybe the money. Sa backtracking na ginawa ng PAOK, nakita sa Cavite kung 7:30 ng gabi ng July 6 ang sasakyan ng mga biktima at isang puting van na tila nakasunod sa kanila. Ayon sa PAOK, ilang araw matapos silang mawala, nagkaroon pa raw ng mga transaksyon sa ATM. There were a lot of withdrawals made. Actually, kung susumahin natin, millions ang nakita natin. But that's for a specific time period lang, ano. Hindi pa natin na-check yung bago o yung iba, no. 'Di ba may limit na halimbawa 50,000 o 100,000 ang kayang i-withdraw. So that's why every day nagkakaroon ng withdrawals. Ayon sa PAOK, itinuturing daw na persons of interest ang mga nakatransaksyon ng mga biktima. Nag-alok na ng 300,000 pisong pabuya ang mga kaanak sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon hinggil sa mga nawawala. Bubuo raw ang PAOK ng Special Task Group sa tulong ng iba pang law enforcement agency na tututok sa mga nawawalang negosyante. Umaasa naman ang pamilya ng mga biktima na buhay na makakabalik sa kanila ang mga nawawalang kaanak. Ayon naman sa CIDG, nagsagawa sila ng investigasyon ng idulog ito sa kanila. Mag-i-issue daw ng sabina ng CIDG sa mga resource person para magbigay linaw sa nasabing bagay. Isa raw itong leksyon sa CIDG para pabutihin pa ang kanilang feedback mechanism at komunikasyon sa pamilya ng mga biktima. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Oras na para sa Webes latest mga mare at pare. Busy as a bee raw ngayong bare months si Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista. This month, balik Europe si Heart para dumalo sa sunod-sunod na Fashion Week sa Paris at Milan. Ang ilan sa mga ganap niya roon mapapanood sa Season 2 ng Kapuso reality show na Heart World. Last Tuesday naman, dumalo si Heart sa exhibit opening ng isang luxury brand na siya ang ambassadress. 2 million pesos ang dinonate ng brand para sa preservation ng Tubataha Reefs. Chika ni Heart sa inyong mare sa kabila ng kanyang book schedule, here and abroad, priority pa rin niya ang paglalaan ng family time, lalo na sa Pasko. Huli ang pagmamaltrato ng handler na yan sa isang K9 unit sa Pasig. Ayon kay Youth Cooper Nicole Andrea, sinubukan niyang sigawan at pigilan ang pananakit sa aso pero malayo siya kaya hindi naririnig ng handler. Wala pang pahayag ang mismong handler pero sa isang pahayag ng agency niya sinabing suspendido muna ang handler dahil sa insidente. Bibigyan siya ng retraining at reassessment.
Tiniyak ng ahensya na nasa ligtas na kalagayan ng aso at hindi na mauulit ang insidente. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Makalipas ang 2 taon mula nang masira, hindi pa rin naaayos ang isang flood control project sa Dumangas, Iloilo. Sara, bakit hindi pa raw yan naaayos? Rafi, hindi raw sakop ng warranty ng kontraktor ang pinsala dahil hindi raw istruktura nito ang problema ayon sa Iloilo 2nd District Engineering Office. Nasira raw kasi ito dahil sa epekto ng Bagyong Betty noong May 2023. Halos 1 taon lang mula nang natapos ito noong August 2022 sa halagang mahigit 19 million pesos. Sabi ng district engineer, posibleng hindi kinaya ng slope protection ang agos ng tubig kaya ito napinsala. Halos kalahati ng 200 metrong proyekto ang nasira at gumuho. Ayon sa Iloilo 2nd Engineering District Office, hindi kasama sa budget ng kanilang opisina para sa susunod na taon ang nasabing proyekto kaya hindi pa ito makukumpuni. Nagkaroon ng pagsabog sa isang resort sa Talisay, Cebu dahil sa mga naghalong kemikal. Nangyari daw ang pagsabog ng sabuya ng isang empleyado ng chlorine ang swimming pool. Sa investigasyon ng pamunuan ng resort, ang ginamit niyang timba, muriatic acid pala ang laman at hindi tubig. Ayon sa Talisay CDRRMO, nagdulot ng hazardous materials o hazmat reaction ang paghahalo ng chlorine at muriatic acid. Napuruhan ang empleyadong nagsaboy na nagpapagaling sa ospital. Bukod sa kanya, naapektuhan din ng nalanghap na chemical reaction ang 3 niyang katrabaho, 12 bisita at 3 nakatira malapit sa resort. 15 sa kanila ang dinala sa ospital at na-discharge na rin. Ipinatigil muna ng Talisay City Legal Office ang operasyon ng resort. Handa naman daw ang pamunuan nito na sumunod sa anumang utos ng mga otoridad. Sa ibang balita, may bakante pang 4 na party list seat sa House of Representatives ayon sa Commission on Elections. Sabi ni Comelec Chair Garcia na bakante ang dapat sanang 3 alokasyon para sa Duterte Youth Party List matapos inalify o isawalang bisa ang kanilang registration. Pinal na raw itong desisyon sa September 29 kung hindi dudulog sa Korte Suprema ang Duterte Youth. Ang isa namang natitirang party list seat ay dahil sa resolusyon ng Comelec on Bank na 64 dapat at hindi 63 ang mga kinatawa ng party list sa Kamara. Base kasi sa Konstitusyon at Party List System Act, 20% dapat ng Kamara ay mga party list representatives. Sinusuri pa ng COMELEC kung kaninong party list dapat ibigay ang mga natitirang pwesto. Sampu na ang nasawi sa gitna ng kabi-kabilang protesta kontra korupsyon sa Indonesia. Unang nagsagawa ng silid protesta sa parliamentary ng Indonesia sa Jakarta. Pumalat ang gulo sa iba't ibang bahagi ng bansa nang masawi ang isang motorcycle taxi rider matapos mabangga ng pulis. Sinibak na sa pwesto ang nakabanggang pulis na nagpaliwanag na hindi niya ito sinasadya. Inilalaban ng mga nagpoprotesta ang panukalang nagbibigay ng buwan ng housing allowance sa mga politiko. Pinakakansila na ng presidente ng Indonesia ang panukala. Kinalampag po ng ilang militante at mga biktima ng baha ang harap ng compound ng Pamilya Diskaya sa Pasig. Humingi na po tayo ng detalye sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Connie, sumugod nga ang mga militante at ilang biktima ng baha sa compound ng Pamilya Diskaya dito sa Pasig City. Kinalampag at pinagbabato nila ng putik ang gate ng mga Diskaya. Gumamit din sila ng spray paint para markahan ng protesta nila ang bakod. Ito raw ang ganti nila sa pagsalaula sa pondo ng pamahalaan, partikular ang mga anomalya sa flood control project kung saan kasama ang kontratistang si Sara Diskaya sa mga iniimbestigahan. Habang nalulubog daw sa baha ang maraming Pilipino, may mga tao tulad ng mga Diskaya na lumalangoy sa karangyaan. Sabi naman ni Colonel Hendrix sa Mangaldan, ang hepe ng Pasig City Police, malinaw na labag sa batas ang ginawa ng mga ralista. Pwede raw silang kasuhan ng malicious mischief. Pero ipapaubaya daw ng PNP sa Pamilya Diskaya kung magsasampa sila ng kaso.
Kahit walang permit, pinayagan daw nila ang mga ralista. Hindi akala ng mga pulis na mauwi ito sa pambabato ng putik at vandalismo. Magdi-deploy daw ng dagdag na mga pulis sa area para wag na maulit ang nangyari ngayong araw. Paulit-ulit ang sinasabi ng panig ng pamilya Diskaya na wala silang nilabag na batas sa kanilang mga proyekto. Wala pa silang pahayag kaugnay ng nangyaring protesta ngayong araw. Connie, sa ngayon ay nalinis na ng mga tauhan ng pamilya Diskaya yung putik sa gate dito sa compound. Ang natitira na lang ay yung mga vandalismo sa kanilang bakod. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, June Veneracion.